Mabasa ng salita ng Diyos. Nakita niyo lang mga kapatid, verse number 19. Luke chapter 16, verse number 19 hanggang verse number 31. Basahin natin ito ng salitan. There was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen, and fared sumptuously every day. And deciding to be fed with the crumbs which shall fail from the rich man's table, moreover the dogs came and licked his sores. And in hell he lifted up his eyes, being in torments, and said to Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivest thy good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and thou art tormented. Verse 27, then he said, I pray thee therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house. And Abraham said unto him, They have Moses, and they have the prophets, let them hear them. Lahat tayo sa verse 31, and he said unto, ready go. And he said unto him, If they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rose from the dead. Tayo po yung manalangin. Our Heavenly Father, we thank you so much for the reading of your words. May you bless us tonight, encourage us, dear Father, that we will not depart out of this place without you speaking to our individual hearts. All these things I ask and pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Okay, please be seated. Okay? So, marami kayong mga karanasan. Ano ho? Maraming salamat sa mga karanasan ninyo, soul winning. Na ako'y bata-bata pang Kristiyano, kami ni Pastor Celso Cabero. Mga Bible student pa kami. Diyan sa may Greenland, gabi nag-tatrax distribution kami. Siguro mga between 6:30 to 7, makulimlim na. Merong lasing. Medyo maambon, sumilong kami. Binigyan ni Pastor Celso ng drugs. Ginawa nung tao, kasi may lasing siya, ginawa niya, pinunit niya. Punit. Tapos ginaganon-ganon. Tinapon. Ginawa niya pa social, binigyan naman ulit. Tinanggap, punit. Tapon. Binigyan ulit. Punit. Tapon. Sabi ng lasing. Nawala. Sabi ng lasing, walang iya ka. Ginagawa mo ako taga-punit Punit Sabi mo siya, tracks yan. Tuturuan ka niya pag binasa mo, punta sa langit. Sabi niya, ayoko niyan. Binigyan ulit pa sa Celso. Punit siya, galit siya. Bilisan niya pa sa Celso. Sabi niya, bakit ba? Nagtuturo ngayon basahin mo nga, abot sa langit. Tupiin mo kaya, lagay mo sa bulsa mo para pag mahimasmasan ka. Sabi niya, sige na nga, tinupi niya. O yun. Sabi namin, yan ang mabait na lasing. Kaya minsan gano'n Kaya huwag kayong magsawa. Sipin mo, bigay, punit, bigyan. O. Ano lang yan, huwag kayong magalit. At huwag kayong malungkot, huwag kayong masar. Okay?
Meron pang natirang Bible dito, yung mga malalayo na lang natin ng mga kapatid, yan ang bigyan natin kasi sila po yung namasahe din, di ba? At nagano, sige, yung mga taga-Paite, malalayo, bigyan ni Kuya Jomar nyo. Yan. Yan, o, bigyan. 6 kayo, di ba? Oh. Ayun. Okay na. Oh. Oh, yan. Sino ba Paite? Si Jan, bigyan mo si Jan. Oh, si Jan. Yan. Meron pang natira? Si Joaquin, meron ka na ba, Brad? Joaquin? Bible? O, bigyan mo si Brother Joaquin. O, isa. O. O, bigyan mo na kay Arthur kung ang gusto niya. Yan, o. Na-volunteer na nga yan para magkaroon siya eh. Yan ang logic doon eh. Oo, yan ang logic doon eh. Okay. Okay. Ang lesson natin ngayong gabi is all about why Christians should win souls. Bakit tayo nag-akay ng mga kaluluwa? Okay? Bakit, kako? Bakit tayo nag-aakay ng mga kaluluwa? So why Christians do soul winning? Ito po yan mga kapatid. Unang-una, kaya tayo nagsusoul winning. Makinig kayo maigi ha. Because of the value of the soul. Yung kaluluwa. Gaano ba kahalaga yung kaluluwa? Yung katawan po natin, ito ha, yung katawan natin, ayon sa pag-aaral, ang tawag nila dito is $6 million ang halaga natin, yung value natin. $6 million ang halaga natin. Ibig sabihin nito, ito po yung mga enzymes, mga minerals, mga tawag doon, protein. Ibig sabihin yung mga materialis, para bang ganito, halimbawa lang, bibili ka ng motor. Marunong kayo magmotor, di ba? Bibili kayo ng motor. Pag may pangalan yan, mga 125. Pero, kung isa-isahin mong bilhin yan, hindi po yan 125. Bilhin mo yung gulong, bilhin mo yung preno, bilhin mo yung mga parts na mga maliliit. Lahat, di ba? Pag samasamahin mo, ibig sabihin, yung gulong lang, hindi pa yung buo. Interior muna yan. Pagkatapos yung mga tawag doon, yung mga rehas-rehas na gano'n. Pag yung isang motor, i-assemble mo yan, hindi mo yan matapos sa loob ng 1 linggo. Kahit si Tinong, ibigay ko sa kanya, lahat yan, di ba, mga tornilyo na maliit, kalas-kalas yung makina, lahat, yung mga wire, kalas-kalas yan. Gawin mo yan, kahit brand new yan, gawin mo sa loob ng 1 buwan, hindi mo matapos yan. The point is, how much more kung may magregalo sa'yo ng kotse, halagang 1.5 or 1.8 or 2 million, pagkatapos ibigay sa'yo, piece by piece. At bahala ka na mag-assemble. Parang puzzle ba? Ay, parang puzzle, mag-puzzle ka. Ay, ang hirap noon. So, how much more yung katawan ng tao? So, 6 million, yun po ay i-assemble ng tao. Alam nyo ba kung magkano ang cost ng production ng isang tao? It will drain the world's resources. Lahat ng yaman ng mundo, mauubos po yan just to make one person. Ganun katindi, di ba? Kaya mga kapatid, yun po yung value ng ating buhay. Ngayon, pag ikaw po ay namatay na, ang value na lang ng ating yung na-decompose na ba, 96 pesos na lang yan. And that is good for fertilizer. Kaya maganda yung nailibing ka kasi maganda ka. Kasi sinunog ka, wala kang pakinabang. Pag sinunog ka, wala kang pakinabang. Pag ikaw inilibing, maraming nakinabang. Bakit? Nandoon si langaw, nandoon si bangaw, nandoon ang mga uod na kinabang sa'yo. Tapos yung lupa, naging fertilizer ka doon, masarap. Kaya yung doon sa may Kalayaan, sa may simenteryo, merong puno doon ng lansones, walang kumukuha, hinog na yung kasi nga merong 2 nakalibing doon eh. Sabi ko doon sa mga tao, bakit ayaw nyo kunin yan?
ay ayaw namin. Sabi ko sa mga bata-bata nyo, kunin yan. Ayaw namin. Kahit yung magnanakaw, ayaw eh. Sipin mo yung magnanakaw. Sabi sa akin, Pastor, kunin mo kaya yan. Sa'yo na lang. Sabi ko, sige, kung kukunin nyo, akin na yan. Binigyan ko silang 2 sako, yun. Pagdating sa Paite, sa may church doon, may pantok pa nung araw, doon ko naranasan yung pinakamatamis na lansones. Yung may libing na patay, 2. Sarap. First time in my life. Kaya napatunayan ko, masarap pa na lansones doon sa may patay. Okay? Ngayon, ito na. Value. So why Christians lose our winning? Number 1. Because God commanded us. Utos ng Diyos to. God's command. Saan natin makita yan? Mark 16 verse number 15. Ito po sabi naman na kasulatan. Mark 16 verse number 15. And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. Ipangaral. So, merong utos na tayo pala ay magsulwining. Bakit niya inutos, mga kapatid? Doon po tayo papasok sa pangalawa, the value of the soul. Yung halaga ng kaluluwa. Kaya inutos ng Panginoon yan kasi may value ang kaluluwa. Yung kaluluwa na yan, merong 2 patutunguhan yan, heaven, pwedeng sa langit, pwedeng sa impyerno. Yung binasa po natin dito sa Luke chapter 16, tingnan niyo po yan, ano ho. There was a certain rich man which was clothed with purple and fine linen, and fared sumptuously every day. And there was a certain beggar, si Lazarus. Itong mayayaman, pag kumakain po ito, yung mga nahulog sa lamisa, yun po yung kinakain ni Lazarus. Nakasubok na ba kayo kumain yung nahulog lang sa sa lamisa, yung nakakainin nyo? Hindi po pwede yan. Okay? So ito po nangyari, mga kapatid. Ang masaklap pa dito, sabi po sa verse number 21, and deciding to be fed with the crumbs which fell on the rich man's table, moreover the dogs came and licked his sores. So ito po yan, ganon kahirap. Kung ano yung mumho, yung nahulog sa lamisa ng mayaman, kinakain ni Lazarus. Kung ikaw mayaman, anong gagawin mo? Damihan mo yung hulog. O, di ba? Pag ikaw mayaman, damihan mo yung hulog. Pero ang problema, hindi po yan nangyayari sa totoong buhay. Okay? So dahil mahirap, sino ba ang unang namamatay? Mahirap o mayaman? What's the difference between the rich man and the poor man? Yung mahirap, madaling mamatay. Unang-una, walang pambiling gamot. Pangalawa, walang hospital. Pangatlo, walang pambayad sa doktor. Oh. Kaya yung mahirap, unang namatay. Kaya dito sa kwento na ito, unang namatay si Lazarus. Nakalagay dyan, verse 22, and it came to pass that the beggar died. Pag namatay pa lang isang tao na tumanggap sa Panginoon, and was carried by the angels into Abraham's bosom. Pag tayo po ay kinuha ng Diyos, namatay na po tayo, merong anghel magsusundo sa atin. Amen, mga kapatid? Kaya dapat kilalanin nyo kung sino mag-anghel na sundo ninyo, ha? Baka yung anghel nasa angkas yan. O kaya lalamovers. Oh. So, merong susundo sa inyo, sa atin. Naunang namatay itong si Lazarus, mahirap eh. Ang sunod doon, and the rich man also died. Anong pagkaiba? And was buried. Living. Nung namatay siya, pagdating sa verse number 23, and in hell, he lifted up his eyes, being in torments. Kaya ito po yan, mga kapatid. Why we do so reading? It's command of God. Pangalawa, the value of soul. Pangatlo, the reality of hell. Totoo po yung impyerno. Kaya yun po yung kwento dito. Ang nagkwento po dito, hindi po mga apostol, hindi po yung mga pastor. Ang nagkwento po nito, ang Panginoong Jesucristo mismo. Because hell is real. Kaya sabi ni Jack Hyles, if there is no hell, I will not preach the gospel. But because there is hell, nangaral siya. Okay? So ano po yan, mga kapatid? Alam mo ang tao,
Pag nasa impyerno na, susunugin na siya, kompleto yung kanyang memory. Na iisip niya, nalaala yung mga good times. At hindi lang good times ang nalaala niya, kundi nalaala niya yung kanyang mga kapatid. Tingnan nyo. Sabi niya dito sa verse number Verse number 27. And he said, I pray thee therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house, for I have 5 brethren. Meron pa akong 5 kapatid. Tanong, siguro ang nanay nito at tatay nito nasa langit. Siya yung napunta doon. Kasi hindi niya sinabi na yung nanay ko at saka yung ano ko, yung mga pinsan ko, yung mga anak ko. Maaari yung mga anak nito, mga ligtas. Sabagay, hindi pa naman siya namatay. Siguro, baka siya lang naunang namatay. Pero dapat, hindi lang siya concerned doon sa kanyang mga kapatid. Concerned siya kung meron man siya misis, concerned siya kung meron man siya mga anak, concerned siya kung meron man siyang tatay, concerned siya kung meron siya mga relatives. Isipin niyo mga kapatid, pag ang tao pala napunta sa langit, kompleto yung kanyang pag-iisip, kompleto yung kanyang mga senses, at nadama niya yung init. Kaya sabi po niya dyan, verse number 24 at 23, and he lift up, and in hell he lift up his eyes, being in torments. Pag tinorment ka, talagang sunog na sunog ito. Nakasubok na ba kayo ng torture? Sino ba dito nasubukan na ma-torture? Yung nasa lugsog ka halimbawa, yung isang salugsog lang. Yung maliit lang na kahoy, nasa lugsog dyan. Maliit na bagay, kaso lang nakaka-apekto sa galaw mo. Nakuha niyo yan? Oh. Minsan nasa lugsog ako dito sa sa paa ko, sa gitna ng paa ko. Alam niyo ba kung anong meron doon? Bubog. Gumaling siya. Kasi pala, nung masugat ako, nakapa ako ng bubog, di ganun yung paa ko. Yung pala, hindi naman pala lahat. Merong natira doon. So gumaling na siya, biglang lumubo na yung paa ko. Sabi ko, nangyari dito, lumubo na. So hindi na ako makalakad, ang sakit. So dahil masakit na siya, at namamaga na, naninilaw na, punta ko sa doktor. Pininto ko, hiniwa ng doktor yon. Ayun, nalaglag yung iba pang natira. Sipin nyo? Kaso lang, hindi na masakit kasi may anesthesia na. Okay? Torment. Ano pa? Nag-request pa ito. Yung tao doon sa impyerno, hindi lang siya may senses, nagiging missionary-minded pa siya. Sabi niya, send Lazarus. Sipin mo yan. Another one, mga kapatid. Hindi lang utos ng Diyos, hindi lang yung value ng kaluluwa, hindi lang yung the reality of hell, but also, tayo, we must all appear before Christ. Haharap tayo sa ating Panginoong Kristo. Di ba yun yung talata mababasa natin sa 2 Corinthians chapter 5, verse number 10. Ito po ang wika ng banal na kasulatan, 2 Corinthians chapter 5, verse number 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, and everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. Haharap tayo sa Diyos, magbibigay tayo ng sulit. Habang humarap tayo sa Diyos, alam niyo, sabihin ng Panginoon, welcome, thou good and faithful servant. Tingnan niyo hindi sinabi ng Biblia, welcome, thou good and faithful pastor. Wala sa Biblia yon. Welcome, thou good and faithful teacher. Wala sa Biblia yon. Welcome, thou good and faithful missionary. Wala sa Biblia yon.
Welcome, thou good and faithful. Ano meron? Servant. Kaya dapat lahat tayo dito naglilingkod sa Diyos. Amen, mga kapatid? Ang kagandahan lang, pag tayo po'y harap sa Diyos, isa-isa, yung mga tao din na iba, haharap din sa Diyos yan, magbibigay sulit sa Panginoon. But, ang realidad dyan, maraming tao lalapit sa iyo, magpapasalamat sa iyo. Thank you. Dahil kung hindi sa iyo, hindi ako makarating sa lugar na ito. Yan yung mga kapatid, ha? Kaya yun po yan. Another one. Bakit tayo mag-soul-winning? Because that is the very reason our Lord Jesus Christ came here. Yun yung pinakadahilan kung bakit nandito ang Panginoon Jesucristo. To seek and to save that which was lost. Kung hindi pala kailangan ng tao ang kaligtasan, bakit papunta pa ang Panginoon? Di ba? Kung hindi kailangan ng taong kaligtasan, hindi na sana pupunta ang Panginoon. Kaso lang, gumawa na ng paraan ng Panginoon. Pinadala niya yung kanyang mga propita. Lahat yan pinadala niya, mga teacher. Walang epekto sa tao. Hanggang nasawa ng Panginoon sa kapapadala, ipinadala na niya yung kanyang bugtong na anak. The final send-off. Kaso lang, final na nga, naawa naman ng Diyos. Nagbigay siya ngayon ng grace period. Itinatag niya yung church. Pinatatag niya sa kanyang anak yung church. Yung church po, mga kapatid, never yan nakita ng mga propita nung araw. Hindi alam yan ng mga propita. Hindi nila nakikita kung ano yung church. Wala sila doon. Kasi ang church, mas marami ang nasa church, mga Gentiles. Tingnan nyo ha, mga Hintil, mga Pilipino, Amerikano, hindi mga Hudiyo. Hindi mga Hudiyo. Kaya yun po yung blessing, mga kapatid. Na dahil nagkaroon ng grace period, napasama tayo. Kasi kung hindi, ang kaligtasan, wala. Kaya magpasalamat tayo yung mga matitigas na ulo ng mga Hudiyo. Kasi one time, ang Panginoon, nagpakain ng 1,000, nagpakain ng 5,000, nagpakain ng 4,000. Ang daming milagro, di ba? Yung patay, nabubuhay. Yung lumpo, nakakalakad. Yung bulag, nakakita. Pero yung mga tao na audience niya, na mga nakita, yun ang mga bulag. Okay? So yun po yung nangyari. Ngayon, nung pinakain ng Panginoon yung 5,000, nasa isip ng mga tao, pag ito, ang hari natin, di na tayo magtatrabaho. Papakainin na lang tayo eh. Magbe-pray na lang yan. Sitting pretty na lang tayo. Patuba-tuba na lang. Inom-inom ba? Di ba? Kasi may pagkain na eh. Tapos, dahil alam na nila yung milagro doon sa wilderness, na yung kanilang mga ninuno, kwininto sa kanila, na 40 years, bigla na lang, nadive yung mga quail. Iniisip ko, ibig sabihin pala, ang pinakamalinis at sustansyang ibon, quail pala, no? Kasi 40 years silang kumain ng quail, hindi naman high blood eh. Hindi rin sila nagkaroon ng mga infection. Tapos, ang kanilang pagkain, quail sa gabi. Ibig sabihin, yung quail sa gabi lang kinakain pala yan, huwag sa umaga. Tayo, kumakain tayo, manok sa umaga, manok sa tanghali, manok sa gabi. Punta ka sa mga fast food chain, chicken burger pa rin. Hindi tayo nagsasawa sa kakain ng manok. Grabe. Ano pa, mga kapatid? Another one. Bakit tayo mag-soul winning? Because of the love of Christ. Yung pag-ibig ng Panginoon. 2 Corinthians chapter 5, verse number 4. Inibig ng Diyos yung kaluluwa ng tao. 2 Corinthians chapter 5, verse number 14. Ang sabi diyan, for the love of Christ constraineth us, because we does judge
And if one died for all, then we're all dead. So yung pag-ibig ng Panginoon Kristo, namatay siya para sa tao, para sa sanglibutan. Okay? Ganun po mga kapatid. Kung hindi ba naman mahal ng Diyos Ama yung sanglibutan, bakit niya i-offer yung kanyang anak eh? So in-offer yung kanyang anak. So pag-ibig yan. Kaya mga kapatid, may mga bagay na tayo magsulwining because somebody, nagsakripisyo yan. They sacrifice something for you. Ako, kaya lang naman ako nagka-interest ng Biblia kasi yung sinigawan ako eh. Sabi ni Nilo Tanyari, Bible study tayo, Kaos. Sabi ko, hindi ko ba alam na pag ako'y nalalasing, yung Book of Revelation, binabasa ko yan. Ang sarap, Brother Ramil, yung lasing ka, tapos magbasa mo yung Book of Revelation, may dragon, 7 ulo, sa gitna. Mag-hallucination ka eh. Ang sarap ng trip noon eh. Siyempre, unbeliever ka, di ba? Parang horror movie. Kaya nga, hindi ako natatakot sa mga horror kasi alam ko na eh. Akala ko, ganung-ganung kwento lang yon. Hindi ko naman alam kung sino yung dragon eh. Akala ko, totoong dragon yun, galing sa China. Made in China, hindi pala eh. Oh. Kaya yun po yan, mga buded. Okay? So, sabi ni Nilo Tanyari, bahala ka pag napunta ka sa impyerno. Bumili ako ng banana Q. Alam mo yung bagong hango, pagkatapos tinuhog na gano'n, inabot sa'yo, tumutulo pa yung mantika, kinagat mo, napapaso yung yung labi mo. Napapaisip ako, itong kinakain ko, yung init-init na eh. Much more, mapunta ako sa impyerno. O, di ba? Nag-isip ako eh. Sabi ko doon, pumara ko ng tricycle. Sa amin pala, hindi tricycle. Pumara ko tricycle. Tricycle. Yun. Huwag ka lang malubak kasi ikaw ay magka-bokil. Sinundan ko yun. Okay? Pinasundan ko sa driver. Doon nga, Bible study. Ang nag-Bible study, si Jojo Tobaon. Nalala ko pa, si Jojo Tobaon. Pero yung mga tao na yan, nagsulwining sa akin, nakakalungkot. Yung nag-akay sa akin, wala sa gawain ng Panginoon. Yung nagsulwining sa akin, wala sa gawain ng Panginoon. Mga nag-imbita sa akin, wala sa gawain ng Panginoon. Kaya ngayon, nagsusulwining kayo, nag-aakay kayo ng kaluluwa. Pagdating ng araw, yung naakay nyo, yung pa yung nagiging faithful. Shame on you. Amen, mga kapatid? Pumunta dyan sa Kasibulan nung araw. Galing na ibang bansa, kinumusta ko. Sabi sa akin, Carlos, pastor ka na pala. Oo. Sabi ko, attend ka ng church. Wala sa vocabulary niya yung church. Sabi ko, di ba, ikaw ang nagyaya sa akin, pareha tayong tumanggap sa Panginoon dahil kayayaya mo ng Bible study. Totoo ba talaga tumanggap sa Panginoon? Oo, pag namatay ko sa langit ako. Alam niyang sa langit siya, pero yung kanyang pamumuhay, wala sa langit. Nakuha niyo ba mga kapatid, ibig sabihin noon? Wala sa langit. So maraming tao, kaya sabi ni Kuya Jomar nyo, marami palang mga backslider dyan. Maniwala kayo. Nung tinanong ako ng politician, gaano karami ang baptist sa Pilipinas? Ang sagot ko, siguro backslider pa lang, nasa 3 milyon na eh. O, di ba? Sabi ko, gaano daw karami yung butante na sa Pilipinas? Sabi ko, sa backslider pa lang namin, 3 milyon ang butante namin. Backslider yan. Sabi niya, dami pala. Oh. Nakuha niyo mga kapatid? Marami po. Kaya nandiyan, nagkalat lang yan dyan. Yung ba mga Kristiyano na galing sa probinsya, pag napunta sa Kamaynilaan, hindi na makikita kung saan. Gayahin nyo si Kuya Richard nyo. Galing ng probinsya pagdating dito, Kristiyano doon, dito, Kristiyano pa rin. Di ba? Hilaw siya doon, pagdating dito, luto na. Ganun dapat eh. Hindi yung galing ka doon sa probinsya, ikaw ay lutong-luto, pagdating dito na hilaw.
Hindi na makikita, di ba? Mahirap yun. Kaya dapat kung anong meron ka doon, ganun din dito. Hindi yung ikaw yung nagkukumupladge, nagbabago yung anyo mo. Dapat tuloy-tuloy ka maglingkod sa Panginoon. Amen, mga kapatid? Kaya huwag kayong magtago. Kaya kung kayo napunta na sa ibang bansa, anong kulay mo dito, ituloy mo lang doon. Pag sinabi ng mga puti, bawal dito ang lahi ninyo. Sabihin mo kagad, wala akong pakialam, basta makinig ako. Oh. Diba? Ano lang naman yan? May mga simbahan kasi na ayaw nila mahaluan eh. Makinig ka lang. Dati-dati, inimbitahan may Bible study ako ba noong araw? Sa tuwing linggo, tuwing Sabado, sabihin ko sa kanya, magsimba ka ha? Oo. Parang kalahating taon na, lagi mo sinasabi, magsimba ka. Ayaw magsimba. Nakaisip ako ng paraan. Sabi ko, anong araw bukas? Linggo. Ayokong makita ang mukha mo simbahan ha. Huwag kang pumunta sa church namin. Hindi ka welcome. Ba tumayo? Bakit? Diyos ka ba? Hindi. Pero ayoko kita makita eh. Kinalingguhan, nagsimba nga. Ako ang aser. Sabi ko, di ba sabi ko sa'yo huwag ka magsimba? Bakit? Ikaw ba ang Diyos dito? Ako hindi. Ikaw ba pastor dito? Hindi rin. Ano ka dito? Worker. Tabi. Pamamilya. Tabi. Magsisimba ko eh. Oh, sipin mo, may mga taong ganyan. Pagka binibaby mo masyado ng salita, ayaw. Pero wag medyo makarinig na medyo maganda-ganda. Fair words. Parang ako, di ba? Sinabihan lang ako. Carlos, bahala ka. Pag napunta ka sa impyerno. Fair words yun. Spark. Matauhan ka. Minsan kinakailangan yung masalita na ganoon para mabuksan yung isip natin. Amen, mga kapatid? Kaso lang, may mga tao talagang masyadong ano. So, love of Christ, another one. We are ambassadors for Christ. 2 Corinthians 5:20, ano sabi po dyan? Now then, we are ambassadors for Christ. Yung ambassador, mga kapatid, isang representative yan from one country to another country, representing the country and the government of that country. Kaya tayo nandito because we are representing our Heavenly Father. Amen, mga kapatid? Representative tayo eh. We are representing our Heavenly Father. Kaya yung mga ambasador, pag napunta sa ibang bansa, talagang tulo yan, naka-Amerikana yan. Ang pamumuhay yan, grabe. May mga diplomatic, ano pa yan sila? Immunity. Hindi mo sila pwedeng kasuhan. Grabe, ano ho? Halimbawa lang, nag-ira dyan sa, sa Middle East. Isipin nyo, yung kanilang, dito, anong tawag niya, embassy? Hindi makalapit yung magrarally. Nandyan yung mga pulis, nandyan yung mga sniper, nandyan yung Coast Guard, nakabantay. Oh, ang gira, nandoon lang naman eh. Kung saan yung mga embahada ng mga Israel, yung bansa na kinabilangan nila, bantay sarado sila. Kasi pananagutan niya ng bansa kung saan sila nakadestino. Gaya niya, no? Wala eh. Kahapon, pinakinggan ko yung mga nagrarally eh. Di sila makano eh. Lapit-lapit. Bakit? Ang daming pulis eh. Sa pulis pa lang eh. Oh. Ang gagawin mo dyan? Sabi ng pulis, pag matigas kayo, papasok dito ang mga sundalo. Ano gagawin mo? Ay mga sundalo eh, alam nyo na, panggira na yun eh. Yung pulis, pang diplomasya pa yun, pero sundalo. Kaya, takot din sila siyempre. Okay? So yun po yan, mabuti. Tayo po ay nagrepresenta sa ating Diyos. Okay? Kaya, dapat pag nakita ka ng tao na suluwiningan mo, aba, representative ka eh. Di ba pag ikaw ay magbibinta ng anong tawag doon, ng pabango, pagkatapos naamoy sa'yo, amoy sibuyas, mukhang hindi yata ka nagtitinda ng pabango eh. Parang galing ka yata sa palengke eh. Nakuha niyo ba yun? Kaya pag sinabing ikaw ay representative ng pabango, aba, dapat mabango ka.
Oh. Pag sinabi mong yung pabango na yan, nako, talagang yari yan ng 7 dwarfs. Mabango yan, yari yan, 7 dwarfs. Binili naman ng tao. Palengke lang kasi, Brother Rameli, palengke ba? Mga Muslim. Binili niya. Mabango nga naman, 7 dwarfs. Pag-uwi sa bahay, after 3 days, nag-iba ang amoy, mabaho na. Balik siya doon sa palengke. So, okay, bakit iba ng amoy nito? Mabaho na. Sagot sa kanya, siguro namatay yung isa sa 7 dwarfs. O, pambihira, di ba? Namatay daw eh. Sa 7 dwarfs. Yan, mahirap. Okay? Another one. Soul winners are the best Christians. Yung mga nagsa-soul winner, yun kako ang mga best Christian. So if you want to be the best Christian, go soul winning. Baka sabihin nyo, saan ba makita natin yan, pastor? Mabasa tayo ng salita ng Diyos. Matthew chapter 4, verse number 19. Sabi dyan, 4:19. And he saith unto them, follow me, and I will make you fishers of men. Sabi ng Panginoon Kristo, sumunod kayo sa akin, gagawin ko kayong tagapamalakaya ng tao. Fishers of men. Alam nyo, yung isang literal na mangingisda, lahat naman siguro nakaranas mangisda, no? Mamingwit. Nakakita na ba kayo no, namingwit? Sa laki ng isda, siya yung tinangay ng isda. Nakakita na ba kayo? Yung nahuli niya, mas malaki pa sa kanya, life size na isda. Sa halip na madala niya, siya yung natangay. Oh. Meron na ba kayo napanood niyan? Baka sa TikTok may nakita kayo. Pero kung ikaw naman yung fisherman, bakit ka magpatangay? Alam niyo yung laki-laki na yun. Bitawan mo. Oh. Kaya may mga tao na sinusulwining ka, na hindi mo kaya, bitawan mo. Pero yung kaya, kunin mo. Okay? Yung kaya lang, kunin. Kasi may mga tao talaga na masyadong matalino, hindi mo kaya yon. Mas mayabang sa'yo, hindi mo kaya yon. Di ba? Mas magaling ka sa'yo, hindi mo kaya yon. Kaya nga, advice lagi, pag nagsulwining ka, at your age, at your level, the same sex. Pag babae ka, huwag kang mag-deal ng lalaki. At huwag kayong pumasok mag-isa doon sa mga bahay, mag-isa lang. Kasi baka ma-rape pa kayo mga babae, ha? Meron tayong mga kapatira na ganyan. Dalawa na yung alam ko. Mga dalaga, mga agresibo. Ayan. Yung isa, sabi niya, tricycle driver daw. Kasi nagpahatod siya, tapos nawalan siya ng malay. Galit na galit siya doon sa anak niya, minumura niya. Ayaw niyang kargahin. Nanay niya, nagalaga. Tinayuhan ko, sabi ko, mahalin mo naman yan, anak mo naman yan, wala namang kasalanan yan eh. Alam niyo, nung minahal na niya, yung naawa na siya, magti 3 years old na yung bata, talagang ayaw niya. Sabi ko, magsasalita na yan eh, pakita mo yung pag-ibig. Alam niyo, nung na niya, yung kinakausap na niya, minahal na, yakap-yakap niya, nagiba yung kulay ng bata, pumuti, ang ganda. Sipin nyo, pag ang tao pala minahal nyo, gumaganda. Oh, gumaganda eh. Gumanda yung bata eh. Bata pa lang yun ha, how much more kung mga dalaga at binata na. Another one. Soul winners will shine as stars forever. Daniel chapter 12, verse number 3. Daniel chapter 12, verse number 3. Ang sabi dyan, and they that be wise, mga soul winner na tinutukoy dito, shall shine as the brightness of the firmament, and they that turn many to righteousness as the stars forever and ever. Ito po yan mga kapatid.
Gusto nyong maraming makilala sa inyo doon pagdating sa langit? Magsulwining ka. Meron ka 10 naakay sa Panginoon, 10 tao lalapit sa iyo. Meron ka 100 naakay sa Panginoon, 10 magpapasalamat sa iyo. Meron ka 1,000 naakay sa Panginoon, 1,000 pupunta sa iyo. Dito sa lupa, kinakailangan para ibuto ka, magpakilala ka. Magawa ka ng proyekto, lagyan mo yung waiting shade. Ano pangalan ng waiting shade? Princess Binaraw. Ang prinsesa na kandidato. Bagong bihira, no? So, maglagay ka ng ganun para makilala ka Sa Kaintanga, mayroong kandidato niyan dito, nakikita ko. Hindi ko alam yung pangalan, pero ang apelyido niya Gawad. Halimbawa, sabihin natin na Harvey Gawad, ang inyong kagawad. Bay, okay rin, Sabi ko, pambihira. Ayos tong Isipin nyo, may mga nanalo dyan sa eleksyon na yan. Tabla. Ngayon, sa batas natin, hindi pwedeng pala yon. Hindi pwede yung tawag doon, bato-bato topic. Hindi pala pwede yon sa batas natin. At saka yung coin toss, dati pwede yun Ngayon hindi na. Ngayon ang ginawa nila, parang magbubunutan din silang dalawa. Okay? Magbubunutan sila. So, ewan ko kung paano ginawa. Pero, pag marami kang nadala sa Panginoon, yun, kilala ka. Kaya yung mga tao nasa impyerno, tapos marami silang naakay sa impyerno, kawawa sila doon Na impyerno ka na nga, marami ka pang naakay. Nako, kukurutin ka doon, mumurahin ka doon, lalaitin ka doon, tinutorture ka na nga, sinusunog pa, ang dami mong naakay doon. Kasi ang daming mga tao nangangakay yung mga kulto. Naakay nila yung tao punta doon. Alam niyo na kung sino yung mga yan. Ano ba? Last na, napagod na ako. Jesus was a soul winner. Ang Panginoon Kristo natin, soul winner yon. Okay? Luke chapter 19, basahin natin. Luke chapter 19, verse number 10. Luke chapter 19, verse number 10. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Tingnan nyo yung babae doon sa well, the woman at the well, nagsulwining ang Panginoon doon. Kinakausap niya. John chapter 3, si Nicodemus, sinulwiningan niya. Sa tabi ng mga dagat, nagsulwining ang Panginoon. Sa ilang na mga pook, nagsulwining ang Panginoon. May taong umakyat doon sa Sikamuro. Sinulwining ng Panginoon. Okay, Taong nagnanungulikta ng tax, si Mateo, sinulwining ng Panginoon. Mga taong nangingisda, pumunta ang Panginoon sa dalampasigan. Sinulwining niya. So, ibig sabihin, kahit saan, nagsusulwining ang Panginoon. Kahit doon, nakabayubay na siya sa cross ng Kalbaryo, nagsulwining pa. Ibig sabihin, yung last moment ng Panginoon, nasa puso pa niya, akayin yung tao. Okay? Kaya dapat mapatid, ang soul winning is everybody's business. Kaya minsan, sabi ko, kung ako'y mayaman, maging milyonaryo or bilyonaryo ako, pwede siguro ako mag-offer sa inyo. Yung mga taong walang trabaho, 100 bawat kaluluwa. Aba, maghapon ka makasulwining, makasampu ka, meron kang 1,000. Ang sarap na trabaho na yun, Pag-sulwining ka lang. Aba. So, lagay mo lang. Huwag ka lang mandaya, pumunta sa sementeryo at ilista mo yung mga patay. Okay? So, napakaganda mapatid. Kaya itong soul winning na ito, this is everybody's business.
Hindi ito trabaho lang ng pastor. Trabaho po ito ng lahat ng mananampalataya. Tumayo po tayo po yung manalangin. Heavenly Father, we thank you so much sa inyo pong mga salita, mga palaala. Habang lahat ay nakayuko at nakapigit naman tayo. God has something for you and God speaking to our hearts right now. Why Christians should do soul winning? Because God is commanding us. Because our Lord Jesus Christ was a soul winner nung nandito pa siya. Our Lord Jesus Christ ay meron siyang love and passion to the souls. Ang pagsusoul winning will make mga Kristiyano magiging best Christians. At hindi lang yan. Pag nag-soul winning tayo, alam natin ang dahilan. Because hell is requesting us. Heaven is purging us. Our Lord Jesus Christ is commanding us. And heaven gave an example for us to do so. Pag ikaw ay nagsusoul winning, you will shine as a star in the firmament. Kaya dapat damihan natin yung maakay natin sa Panginoon. If God has something for you and God is reminding you, please do so. Commit your lives. Sabihin mo, mula ngayon, O Diyos, nais ko na ako po'y magiging soul winner, mag-aakay ng maraming kaluluwa at marami pang kaluluwa ang maakay ko at madala ko sa inyong panahon. Mga kapatid, simulan mo muna sa iyong pamilya. Simulan mo sa mga mahal mo sa buhay. Simulan mo sa mga kaibigan mo. Simulan mo sa mga katrabaho mo, kaeskwela, mga kapitbahay, hanggat doon sa malalayong tao. Kasi baka kako nasusurwining tayo sa iba, pero yung mahal natin sa buhay, hindi natin makayakan. They are one and top priority of our lives na maakay natin sa paanan ng Panginoon. If there is something for you and God speaking to your heart right now, you can commit yourselves. Sabihin mo, Lord, I want to be a soul winner. I want to be a faithful Christian and I want to be a soul winner. Sige po, lumapit ka sa harapan ng Panginoon. Isuko mo ang buhay mo. Sabihin mo sa Panginoon na ikaw ay magiging soul winner hanggang sa kanyang pagbabalik. Or else you have some prayer request na ilapit mo sa Panginoon, nangihina ka, nais mong kalakasan, hindi ka tapat sa Panginoon, nais mo na maging tapat sa Panginoon, may mga prayer request ka, mga hinaing sa Diyos, feel free to do so, come forward, kneel down, and talk to the Lord in prayer right now. Thank you, Father, sa mga salita po ninyo at palaala. Sa aming pagsamantalang paghiwalay, ingatan niyo po ang batay sa amin, makita na tapat at patuloy ng lilipod sa inyo, hanggang sa ilang pagbabalik. Mapatiran po namin lang ng babiyahe, ingatan niyo po sila, mga nanghina, palakasin, magkaramdaman, pagalingin, walang hanap buhay, bigyan ng hanap buhay, at dalahin ko po, Diyos, na gamitin niyo po ang bawat sa amin, na tulay ng pagpapala doon sa iba. Lahat na ito aking dadalangin, pinapasalamatan, sa matamis sa pangalan ng Kristo, sa amin Diyos kapaligtas. Amen. God bless us all.